Nasadlak sila dun sa moment na talagang they were hated by so many people. Lalong lumala, no? Lalong lumala. Lalong naging mabaho at mabantot ang pangalan ng pamilya Oo, Marcos. pagkakataon mo na to nakabalik ka sa limelight, nakabalik ka sa ngalan ng politika, dapat pinaghusayan mo na ang iyong trabaho. Alam mo Dahil Marlon, nandyan. natuwa ang kapatid ko. Oo. Kasi mula nung mag-declare ng candidacy ang Attorney Vic Rodriguez, pumalo ulit ang order ng Oh. Kingmaker Book sa Australia. Wala, hindi pa kami nakakausap Oo. ng anak ko. Pero alam mo naman, Pam, marami palang mga judges ang naghahanap ng naghahanap ng libro ni Attorney B. Particular sa Quezon maraming City. ano, Kaya ang orderan hinala nila, mukhang in-award na ng kalaban. So naghahanap pero walang nabibili. Walang nabibili. Oo. Walang nabibili. Anong problema ng mga kalaban sa libro ng Kingmaker? Para hindi na mabasa yung tunay na katotohanan. Alam nyo kasi, ito, without the bias, kasi nasabi ko without bias because it's not my experience. Ang mga kapatid ko na hindi palabasan ng libro at hindi alam ang politics sa Pilipinas dahil sila ay citizen na sa kung saan bansa sila nandoon, nung mabasa ang libro, doon nila naintindihan kung bakit ganito na rin ang tapang na meron ako sa pakikipaglaban sa Pilipinas at kung paano ako mas lalong na-engage para sa bansa. At sinasabi nila mismo na kung sila ang boboto at nabasa nila ang librong ito, iboboto nila ang isang Attorney Vic Rodriguez. Oh, sa madaling sabi, namulat din sila. Namulat sila sa katotohanan dahil sa kung ano yung nakasulat sa libro. Nakakaano lang. Marami ka ng, ako dami ko ng kaibigan. Ay, may utang pa ako, Pam, bayaran ko mamaya. Marami na akong That kaibigan remains talaga. a pledge until proven. Basta yung nakaraan, 5 binayad ko, di ba? Marlon, loko-loko ka. Baka sabihin nung nag-o-audit dyan. Loko-loko po si Marlon. Masyado tayo naging busy kahapon. Pam, kasi kanina, dating gabi na ako halos nagre-review ng Ating gabi gising ka pa? mga 11, 12, pag papantok na. Eh, natulugan ko na rin. Grabe pala yung nangyari kay Ruy Nagarma, no? Actually, yan. Isa rin tong mga istorya na kamulat-mulat. Actually, Marlon, yung admin ngayon, itong Marcos Junior admin, it seems as if, sila, Maka Duterte. Paano mga Duterte? Aba, lahat na lang ng istorya ng Duterte, talagang hinukay nila. Pero ibinaon nila yung mga mabubuting ganawa. Correct. Oo. Ayaw talaga nila tantanan, no? Ayaw nilang Parang tatanan. wala na silang alam na ibang trabaho ngayon sa Kongreso. Mm-mm. Kundi halongkatin at hanapan ng baho at butas ang pamilya Duterte. Parang ang mandato nila ay maging yung bang pabagsakin ang mga Duterte na hindi naman na nakaupo ngayon. Kagaya ng isang Rodrigo Roa Duterte na dating presidente ng Alam mo bansa. anong dahilan? Bakit kaya? Sobrang insecure sila. Oo, no? Parang, Alam nila na sa darating na midterm elections at saka sa year 2028, maaaring makabalik sa pwesto ang pamilya Duterte. kasi alam mo, sa haba ng dekadang hinintay nila, halos 4 na dekada, Marlon, ang hinintay nila para sila ay makabalik muli sa pwesto. At ang tingin ng karamihan, Marlon, sinayang lang nila ang pagkakataon. Dahil, kita mo, nandiyan sila, una pa lang, kampanya pa lang, sinasabi na niya na ang gusto rin lang naman niya talaga ay maglingkod sa ating bansa. Pero iba ang sinasabi naman ng isang Amy Marcos na re-electionist for midterm sa Senate, na ang sinabi niya ay gusto lang din naman niya ma-redeem ang pangalan ng kanyang angkan. Totoo naman, pwede mo naman doable naman yun kung ginawa mo ng tama. Pero ang tanong, na-redeem ba nila? Sa nakalipas na kulang 3 taon nilang panunungkulan sa Malacanang. Hindi nasadlak sila dun sa moment na talagang they were hated by so many people. Lalong lumala, no? Lalong lumala. Lalong naging mabaho at mabantot ang pangalan ng pamilya Oo, Marcos. pagkakataon mo na to nakabalik ka sa limelight, nakabalik ka sa ngalan ng politika, dapat pinaghusayan mo na ang iyong trabaho. At bilang patunay, hanggang ngayon, hindi man lang tumaas ang trust ratings ni Marcos Jr. kung ikukumpara naman sa isang Sara Duterte, ang ating Vice President, na hanggang ngayon may 61% trust ratings. Ay, ang taas mo, 61%. Tapos alam mo na may namimigay ng ayuda, 31%. Ito namang namimigay ng ayudang to. Bakit kasali ka sa rating na yan? Ano ka ba? Sino ka ba? So patunay ito na hindi epektibo yung ginagawa niyong paninira. At sa halip, lalo lamang itong nakakakuha ng simpatsya. Lalo pa itong nakakakuha ng paghanga sa pamilya Duterte dahil yung legacy ni PRRD patungkol sa war against drugs ay pilit pa rin nilang sinisiraan samantalang taong bayan na mismo. At marami rin mga government officials and police officials ang nagsasabing nung panahon ni PRRD, talagang nawala ang
pagbenta ng mga ipinagbabawal na gamot at yung mga kriminalidad natakot. Ayan, Marlon, ang mahirap pagka sa yung outgoing president at incoming president, but the outgoing president raised the bar too high, ika nga, yung sa payak na pagpapaliwanag, and very good siya sa kanyang performance nung siya ay presidente. Susundan ka ngayon ng isang bopols. Ano bang ibang salita sa bopols? Bobo. Hindi, di ba yung bugok na Oh. walang gagawin, tamad, na yung walang inisip kundi ang sarili, talagang your bar will be nothing compared to the raised bar nung umalis, nung Nagdagan ko pinalitan yung mo. sinabi mo na walang inisip kundi ang sarili. Sarili. At walang inisip kundi siraan yung pinalitan niya. Oh, Dahil alam niya na hindi niya ito malalagpasan sa larangan ng legasiya at good governance. kaya lang Marlon, napakamali niyan eh. Kasi yung kada effort mo na pagbibigay oras doon sa paninira sa kabila, napapagsawalang bahala mo na ikaw mismo ay kailangan mong mag-perform at magtrabaho. Masyado Mismo, kasing totoo. focus doon sa Totoo. yung energy mo masyadong focus doon sa paninira sa isa. Partikular natin sa Kongreso. Ano na ba ang batas na napagtibay nyo? At nakakailang hearing na ba kayo? Ano na ang napala ng mamayang Pilipino dyan sa serye ng pagdinig patungkol sa Quad Committee at patungkol sa POGO? In aid of In aid of legislation. legislation. Ha? Mm-mm. So, nauubos na ang oras nyo, nasasayang na ang pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nararamdaman ng kumakalam na tiyan ni Juan de la Cruz Uy, totoo kung may yan. naitutulong ba ito o wala. Totoo yan. Alam mo bang pinost ni Miss Cathy Binag yung pahina ng 20 pesos na bigas sa Kingmaker? Oo, talaga. Oo, parang sinisisi ka nga niya eh. Nabasa ko yung pangalan mo dun. Uy, parang nakasakto dun sa pangalan ni Marlon. See you soon. See you soon, Miss Cathy. Magbabakasyon yata ang Ano pagkakapost niya? Oh, Hindi, kailan ano siya? lang, yung page lang. Parang yung very specific dun sa dun sa page ng 20 pesos na bigas. Na I think it's also high time na hanapin ng mga tao to eh. Ay, parang nag-disappear na, Tama. ibig sabihin nag 24 hours na yung posting naka-my niya. day. Naka-my day. Anong nakalagay ron? Yeah, yung page nung yung parang yung 20 pesos na bigas. I forgot the break title yung sa 20 pesos na bigas eh. Di ba may specific break title yon na parang yung page na yon specific for the 20 pesos na bigas. Ibig sabihin lang, naalala natin lahat na meron tayong singilin na gano'n na 20 pesos na bigas. Bukod sa marami pang ibang singilin na kagaya ng ng 5,500 flood control. Yung bilang ng araw ng mga smugglers. Yeah, smuggler Nasa na yan. Taon na Oo. binibilang natin, mga ate at kuya. Nagsawa na nga yung mga nagbibilang Marlon Sobra. eh. Oo, nawala na. Nawala na yung mga nagbibilang kasi alam nila na wala naman talaga At silang ang aasahan. masaklap, ang mas pinagtutuunan nila ng pansin ay ang walang kakwenta-kwentang revelation ng isang self-confess na drug lord na si Kerwin Espinosa na alam natin na ang direksyon talaga ng kanilang pagdinig ay papunta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa claim niya kagabi sa HUADCOM committee hearing na yan ng good governance, Marlon, isiniwalat ng isang Kerwin Espinosa na di umano'y siya ay pinilit ng isang back then PNP Chief General Bato na is he General? Oo. PNP chief siya. PNP Chief Bato na na pinilit daw siyang sabihin na si Laila de Lima, Senator Laila de Lima back then was involved in drugs. Yung statement ni Kerwin Espinosa noong mga panahon na yun, this was 2019, Yeah. di ba? O 2020. May ebidensya ron, may resibo. Kasi ang sinabi ni Kerwin Espinosa, nagbigay siya ng 8 million pesos at nagkita sila sa Baguio City. At may retrato. Kitang-kita yung retrato, nagpakuha mismo si Secretary Laila de Lima, na Justice Secretary noon, at saka si Kerwin Espinosa. So ibig sabihin, malapit na malapit sa katotohanan at ito yung katibayan na talagang nagkita sila sa Baguio para doon ibigay yung donasyon para gamiting pondo ni Laila de Lima. Base ito sa unang statement ni Espinosa. Pero yung mga matibay na ebidensyang yan, Marlon, siya ngayon dinadownplay ng Kongreso. Dahil nakikita ng Kongreso na parang may influensya na sila dito sa Kerwin Espinosa na sila ang maging tama sa pagdinig na ito at maibaon o maidiin ang isang PRRD o Senator Bato sa pagdinig ng kaso, talagang lahat ng may ebidensya noon, dinadownplay na nila. Ano ba ang mapapala ng mga kongresistang ito na pag sinabi nila na bigo yung war against drug campaign niya, no? Ano ka Ni ba, PRRD? Marlon? Alam mo ba yung sa TikTok na, give my money? Yun. Kasi merong gula, Oo. ika nga. May budget yan. Kung sino ang pinaka-very good na makapagpa-pin down sa isa sa mga allies ng Duterte o mismong si Duterte, siya ang may black bag na kagaya ng Grabe. meron si Tararing Tariela.
At saka yung sa Okada. At sa Okada na luggage Luggage yun, po, Marlon, diba? luggage. Yeah. Walang-wala yan sa duffel bag kung luggage ang hinihila mo palabas ng hotel. Tanungin natin mga kababayan natin. Mas importante ba yung nangyayaring pagdinig na ginagawa ngayon ng Quad Committee kaysa pagtuon ng pansin na bumaba ang presyo ng bilihin? Makamit yung inaasam, yung pinakakon 20 pesos per kilo na bigas. Di ba? At yung trabaho, yung inaasam na decenteng trabaho ng mga ating kababayan, na hanggang ngayon may mga naglalaban, may mga nagsusulong doon sa provincial rate, nung, di ba? Nung sweldo, at yung end of contract, yung endo. Akala ko na-address na yung endo na yan. Hindi. And ngayon, naano na nila ngayon, sinasab ko na lang yung mga kontrata. Di ba? Ang laging kawawa rito, yung mga ordinaryong mamayang Pilipino. Yung paglutang ni Kerwin Espinosa na yan, Marlon, at ang pag-i-expose niya na di umano ipinilit siya ng isang Senator Bato de la Rosa. I don't know if it was also yesterday na naglabas naman din ng hinaing ang isang Senator Bato de la Rosa na sinabi niyang iharap niyo sa akin yan, susuntukin ko yan dahil sinungaling siya. Hindi ko masisi si Senator Bato. Ako rin Bakit eh. ganun Oo, yung ako rin, oo. Patanong ko lang, Pap. Ito bang paglabas ni Kerwin Espinosa papuntang Kongreso, merong court order to? That we don't know. Pero ang tanong din dyan, Marlon, i-counter ko lang yung tanong mo ha. Oo. Meron bang batas na nirerespeto ang Kongreso ngayon para sila ay nasa tamang proseso o due process na tinatawag sa pagdinig ng mga ganyan? Remember yung mga, was it in Dapeco? Yung Davao Plena, basta yung may pinalabas din sila noon na preso at inupo din sa Kongreso para naman maging isang credible witness di umano na wala namang court order para palabasin. Yun ang tanong may nire-respeto pa ba sila ngayon? Mas credible ba talaga yung mga convicted fellow? Yeah, di ba? You were convicted for a reason. Oo, di ba? tapos ito yung mga papakinggan nyo. Samantalang yung isang Pangulo ng Pilipinas na talaga namang nagkaroon ng malinaw at mahusay na legasiya para sa mamayang Pilipino. Pilit nyong sinisira. At saka itong mga kongresistan to na gumigiba ngayon kay PRRD. Hindi ba kayo nakinabang ng mga nakaraang administrasyon? Di ba? Tapos ngayon, kung bumaliktad kayo at kung mag-traidor kayo sa ngalan ng dikta ng Panginoon nyo sa Kongreso, ganyan na lang mga ginagawa. Ayan, ibalik natin dyan, Marlon, no? Yung hindi ba sila nakinabang, hindi ba kayo nakinabang sa bait ng administrasyon nung nakaraan na under PRRD? At ngayon na hindi na siya Pangulo, lahat kayo naglundagan sa administrasyon ngayon ng Marcos Jr., di ba? Yep. Tapos, where is the logic there kung isisisi ninyo na isang malaking impluensya o factor ang isang Duterte sa pagkakapanalo ng Miro Systems naman sa COMELEC na knowing that PRRD is no longer the most influential authority na nakaupo dyan sa ating bansa ngayon, di ba? Bakit sa tingin nyo malulusutan niya ang isang George Garcia ng COMELEC na pinaupo o pinapwesto ng mag-asawang Marcos Jr.? Partikular na ang numero unong nag-recommend si Lisa Araneta Marcos. Yes. And may bintang na si COMELEC Chairman George Garcia ay tumanggap at may mga offshore accounts. Kamal-kamal ang pera sa kanyang offshore accounts. Sa tingin ninyo, tanga yan para malusutan ng isang Duterte na siya ang sundin pagdating sa pagdidikta na Miro Systems ang iupo ninyo? Hindi, di ba? Babalikan ko lang, may comment si OFW Hero. Ay. Yung mga nawawalang bata. Ang Yung dami-dami. pagbitay sa kababayan nating sa Saudi Arabia. Diba? Mas importante bang usapin, pakinggan ang testimonya ng isang Kerwin Espinosa kaysa alamin kung nasa na to mga nawawalang bata na to, di ba? At ang mga hakbang na diplomatic talks na ginagawa upang maisalba pa o mailigtas ang siyang nakapila for Marlon for bitay sa Saudi. No? At kung talagang seryoso kayo sa paglaban kontra sa ipinagbabawal na gamot, nagtanong na ba kayo? May pagtatangka ba kayo para usisain kung ano na ang follow-up operations ng DILG, ng Philippine National Police, patungkol doon sa mga kasabwat sa sindikato ng isang banda driver na nahulihan ng tunito-niladang G, ipinagbabawal na G sa Alitagtag, Batangas. Tapos maririnig mo ang isang Marcos Jr. habang siya ay nasa ibang bansa sa Lao na sinasabing siya daw ang na-deceive ng isang VP Sara na akala niya there is friendship between them, hindi pala. So naloko daw siya. Ikaw pa ngayon ang nabudol, animal ka? Gigigil ako sa'yo. Sa totoo lang, Marlon. Sa totoo lang, ito yung taong napakalakas mag-gaslight, ika nga. Ito yung taong, siya na yung, alam mo yung caught red-handed, pero siya pa yung magdi-deny at sasabihin, hindi ho, biktima po ako. Diba? Parang, bagkus lumalabas ngayon sa social media, Marlon, yung mga panahon nililigawan siya ng nililigawan ni Marcos Jr., Martin Romualdez at Amy Marcos, ang isang Inday Sara, nung siya ay mayor pa ng Davao.
na nililigawan nilang magtandem para sa presidential election noong 2022. At saka yung sinabi niya na nag-apply siya na magiging BFF forever siya. Di ba? Ikaw nga, self-confess, ano ka rin eh. Confess eh, Self-confess, addictus ka rin. Anyway, Hindi gigil ako sa'yo. hindi ka nasaktan, hindi ka tinamaan nung mag-sorry sa mamayang Pilipino ang isang Vice President Sara Duterte na kung hindi dahil sa kanya, hindi mo makukuha yung 31 million boto mo nung nakalipas na eleksyon. Yung comms team naman nitong ni Marcos Jr., Marlon, kapag sinimulan mo kasi ng mali ang tirada mo, talagang mali na kayo all the way. Hindi man lang sumanib sa isipan ninyo na mag-recalibrate para mas tama ang inyong strategy sa communications dahil nagkaroon na kayo ng hydrocephalus dyan sa mga ulo ninyo na pagkalaki-laki na wala na kayong tinitig ng mali at tinatanggap na kritisismo para maitama ninyo ang mga strategiya ninyo. Correct. Yung hindi niyo na nga planong magtrabaho para magkaroon ng mga deliverable sa mga mandato ninyo, mas 'di ba? Mas pinili niyo pang magsimula or maging foundation ng comm strategy ninyo ang mga maling datos na inimbento lang ninyo. Correct. Nakakairita. Correct. Parang anyari kay Secretary Cesar Chavez, ang agang nabulok ng mamang to. Alam mo pa, may tinatanong ka, anyari. Oo. May tanong din ako. Anyari kay Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. Naku Marlon, dito yung tinatawag na nating dog eat dog. Dog eat dog, Yung no? sila doon So, nagkakainan na naghihilahan pa ba? naghihilahan So pa ba? parang totoo ang impormasyon natin na ilang buwan nang hindi nag-uusap ang isang ni Sara Neta Marcos at si Anton Lagdameo. Kasi ganito yan, Marlon, i-ano lang din natin, ilatag natin ng konti. Kung ano man ang pangingialam na ginawa ng isang Sap Anton Lagdameo sa BARM, o kung ano man yung mga ginawa niyang paninikil bang tawag doon, yung panunupil sa mga LGU officials nung mga nakaraang inano niya, let's say si Gob Hubahib na Actually, tawag sabihin ko nga dapat inano governor. niya ano tawag sa ganun? Hinaras niya, Hinaras nila, tapos di ba parang sinuspend nila. spend Lahat naman ng ginawa ng isang Anton Lagdameo, may basbas ng mas nakatataas sa kanya. mismo. We just do not know kung ang mas nakakataas sa kanya yung pangulong inihalal ng mga tao o yung asawang Walang mandato. walang Na mandato. nagpipiling Pangulo. Ay, dahil nga siguro weak yung asawa. Yung mga ginawa niya may basbas. Ito ngayon, yung lahat ngayon ng ensaymada vloggers na ang tinitira at kinokontent si Anton Lagdameo sa pagiging walang alam nito at pakialamero nito, imposibleng walang basbas yan ng mas mataas pa kay Sap Anton Lagdameo. Ibig sabihin, may basbas yan na, o sige, tirahin ninyo. Saka halos isa content, no? Oo, no? Isa linya. Diyan mo malalaman talaga ang kalidad ng Marlon, ng mga ensaymada vloggers. They live with a script. Correct. Kasi hindi sa pag-ano, tayo iba-iba, no? Oo, Iba-iba iba-iba. yung content natin. Oo. Iba-iba content nila Joey. Nila Sas, nila Evie, Evie, nila Princess Maui, di ba? Nila PH, iba-iba eh. Si Boss Jojo, Ayan, sila Sir Jojo, Bisdaqueros, di ba? BMR Channel. BMR Channel na iba-iba eh. Anyway, ako naman, Pam, talagang patindi ng patindi, no? Kasi yung mga nakaraang information na natanggap ko, Ba't daw hindi nag-uusap? meron ng hidwaan doon sa palasyo ng Malacanang. Yung mga talagang Panginoon doon, na dahil doon sa koleksyonan sa Bureau of Customs. Ay, Meron yun ding ba ang number hidwaan, one? meron ding hidwaan patungkol sa koleksyonan, patungkol sa Pogo. Oo. Tapos ngayon, May tapyasan? may bukulan. May kupitan. May bukulan. May nabukulan. Na Ano ba ang hindi bukol, nagkaroon- Marlon? Bukol. Hindi, pagpapanay na bukulan. Ewan ko bakit termino ba yun ng mga nagulangan. Yung ba yung nagulangan? Nagulangan. Yung halimbawa, ang na dapat pantay yung hati nyo. pero mas lamang yung Mas isa. lamang yung isa. Oo. May ganun? And ano to, napuno na ba to? So, At tinahanapan na nila ngayon ng butas ang isang Sap Anton Lagdameo para tuluyan na itong umalis. Dahil si Sap Anton Lagdameo ba ang nambubukol? Meaning siya ang nanlalamang? O dahil balakid si Sap Anton Lagdameo, dahil ang balita, di umano, kasali rin ito sa ilang hatian, di umano Sap Anton. At alam ko naman, pagka tinanggal nila ang isang Anton Lagdameo, baka maging isang Vic Rodriguez din ito. At baka marami rin itong maikwento na para patotohanan yung mga sinabi ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang libro na Kingmaker, kung paano talaga nakikialam ang isang babaeng walang mandato. I doubt it because I think this is the last hurrah for Anton Lagdameo. I think so. He will not be able to recover anymore. He cannot do a comeback sa local elections. He cannot do a comeback. Nag-showbiz ba to? Hindi. Hindi siya nag-showbiz. Pero Nakilala lang siya, napag-usapan lang siya dahil
nung na-link na siya, nag-umpisa siya ma-link kay Don Solueta. But then for me, it's his last hurrah. And I believe this is karma serving him and this is good karma for Miss Cathy Binag doon sa panghaharas naman na ginawa ng isang Anton Lagdameo sa kanya. Tama Di ka, ba? Pam. Tama ka, Pam. Pero minsan, Pam, pagkalasura mo na, Hmm. so ito na yung huling barahan. Ito na. Sabi ka na ng totoo. Kaysa pagtakpan mo pa yung katotohanan. Posible ay mga galong agulo lang. And alam ko yung loyalty niya dahil sino ba laging confidente ng isang Marcos Jr. Pagka mapapadala sa pagpunta nila sa CR, di ba si Anton Lagdameo? So pag nawala ang isang Anton Lagdameo sa tabi ng isang Marcos Jr., sino na makakasama ng isang Marcos Jr. pagpupunta ito sa CR? Wait, there's another question, Marlon. Who is the potential next SAP or Special Assistant to the President? Or the other question here is, ang pwesto ba ng isang Special Assistant to the President ay very critical post para mag-function ang executive? Ano to eh? Oo. Pero usually ang SAP pati mga personal na bagay-bagay dapat nakatrust dun sa ano eh. Kagaya Ang isang ng principal, eh. kagaya ng Marlon, gusto ko ng special, very special siopaw. Ganun ba 'yon? Oo. Pamela, gusto ko ng special, very special pulburon. Wow. Diba? Siya ang runner. Ganun ba ang role ng mga SAP? May ganun eh. Siya yung pinaka super duper PA. Tama ba? Glorified And- assistant. oo, and- Glorified PA. And ano to? Ipapalit ba ang isang Paquito Jojo Ochoa? Malabo eh. Kasi alam ko hindi bet ni Marcos Jr. ang isang Paquito Jojo Oy, Ochoa. bakit? Bet niya ba ang nasusunod? Yun ang tanong. Yun Kung ba? bet na bet naman itong isa. Pero Pam, yung napipintong pag-exit, kung talagang i-exit, pag hindi na-patch up to, huwag kalimutan ng mga viewers natin, mga kababayan natin, mga katetet kay Ebon, na ilan sa mga malalapit sa kampanya na talagang tumulong at nandun kasama sa pinaka-core group ang wala na sa tabi ng isang Marcos Jr. Unang-una, syempre, yung Atty. Vic Rodriguez. Mula Kaya nun, asa- nabulok, no? Kaya asa na ngayon si Kong Naida Ampi? Nawala na rin. Ito I believe ito ay tatakbo Ano under under a party list yata for Tumuloy Congress. ba? Pero ang malungkot dito, ganito kagarapan na pagiging mangga ng mag-asawang ito na matapos mong pakinabangan, ang iyong tinuturing umanong kaibigan ay basta ka na lang tsutsugin, basta ka na lang tatalikuran. Dahil sila, masunod lamang yung mga personal nilang galaw at personal nilang gusto. Yee. Ang ano na, minsan masasabi mo Marlon, election season na naman. Kasi usong-uso na talaga yung ano eh, yung mga propaganda, mga black ops, di ba? Mga Pam, pushback. pero yung tanong kay sinasabi mo yung propaganda, no? Kabila pala raw ngayon ang paghingi ng donasyon. No? Nino, Yung mga administration, mga administration candidates, mga senatorial aspirants. kanino sila humihingi ng donasyon? Hindi pa ba kontento yung mga bulsa nila sa meron na nilang nakamkam sa, lalo na yung mga currently nakaupo at nag-file Alam lang mo, ng high-tech na ngayon yung hingian ng donasyon. Gcash? Hindi lang Gcash, pati cryptocurrency pinapasok na doon mo ipasok. Di ba? Former DILG Secretary Benarabalos. Tama ba? Ay, oo nga pala, former na siya. No? Oo. Di ba? Na parang pogo money lang. And we'll see. Tingnan natin. Yung mga billboard, grabe, no? Naglalaki. Naglalabas. Alam mo, tuwang-tuwa ako, Marlon, sa, kasi nga naman, eto, bisitahin lang natin si Miss Joey kasi ang nag-repost nito eh. Remember yung billboard ng isang Ben-Hur Abalos Oo. at na nagkalat dyan sa NLEX at saka SLEX, Marlon? Pakiyansa. Ang nakalagay, kalaban ng kriminal. Ang liit nung article na ng. Oo nga. So mukha siyang talagang kalaban at mukha siyang kriminal. Di ba? So wag niyo hong iboboto ang isang kalaban at isang kriminal sa pagkatao ng isang Ben-Hur Abalos. Wag nyo iboboto straight. Yung Yes. mga inendorso ng Admin Marcos endorsed, Straight. endorsed, Straight, diretso sa Inidoro. mapa-local at national, Marlon. No? National. Dahil, alam nyo, sa mga pagkakataon nito, Marlon, na ang dami-daming mga Pilipino ang halos nawawalan na ng pag-asa na makakamtan pa ba ang pagbabago sa ating bansa? Makakamtan pa ba ng bansang itong umunlad sa pagkakalugmok na contrary sa pinangako ng isang Marcos Jr. noong siya'y nangangampanya na sama-sama tayong babangon muli? Yung pag-asa ng mga tao, unti-unti itong nagdidilim at hindi na nakakakitaan ng liwanag, Marlon. Pero sa panahon na to, mas gagamitin natin ang ating puso at ang ating isip na magluklok, maghalal ng kung sinong mas tama at kung sino yung tao na ang kanyang ilalaban o i-champion ay ang future ng ating bansa. Posible ang pagbabago. Posible. Posible ang pagbabago. Naniniwala ako dyan. Change is possible. Basta lamang ibigay natin
ng todo-todo ang ating suporta at boto sa mga karapat-dapat na kandidato. Paano posible ang pagbabago, Marlon? Dapat meron tayong true opposition na nakaupo, no? Dahil tayo ba may inaasahan pa ba tayong opposition Wala ngayon? na pa, yung claim ng Liberal Party, kaya nga hindi nakasagot yung isang reporter ng Inquirer nung tanongin niya si Atty. Vic Rodriguez, no? Na hindi ba kinokonsidera na maging opposition pa rin ang Liberal Ang Party? LP, oh. Ibinalik ni Atty. Vic Rodriguez doon Do sa you? reporter. Do you? Ikaw kinokonsidera mo ba? Oo. Na paano mo iko-considera na oposisyon ng Liberal Party? May hindi sila kumibo patungkol doon sa 5,500 flood control project, patungkol doon sa bilang ng araw ng mga smugglers, patungkol doon sa PDEA leaks, patungkol doon sa extraction, patungkol doon sa pulburon video, at patungkol sa panawagan na dapat kung tunay silang oposisyon, itong mga dilawang ito, mga Nagsalita piglawan na, na, no? nagsalita na sila mismo ang nangunguna sa pagsigaw at manawagan, maghikayat kay Marcos Jr. na magpasailalim ng credible hair follicle blood test. Bakit itong mga nabanggit mo, Marlon, na kinasasangkutan ng first family, let's say first family, no? Let's say yung extraction, meron namang distress ma'am na humingi ng tulong sa Senado, lalong-lalo kay Senator Risa Ontiveros, who champions women causes, Aha. at sinasabing dinedma ito. Merong mga audio ng hiyawan ng mga batang pinaghihiwalay dahil kinukuha ng ama illegally yung mga anak niya doon sa dati niyang At kapareha. ang masaklap sa sitwasyon na yan, ang ginamit na resources dyan, resources ng gobyerno. Gobyerno. At isa pa. At involved ang Foreign Affairs, Department Mismo. of Foreign Affairs. Mismo. Kaya nga si Hi Louie, kamusta ka na Hi Oo, Louie? di ba? Oh, na-miss natin yan ah. Oo. Diba? Bakit yung mga ganyan hindi dinidinig sa mga komite sa Kongreso at sa Senado? Mas pinipili nila o nagiging selective ba sila na anything na that will pin down the Dutertes, we have to dapat idinig, di ba? Saka pa, ang dami na nilang nauubos na oras. Pag tingin nyo na may sangkot ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sampahan nyo na ng kaso. Ayun, Hindi yun naman, ng circus. yun din naman ang challenge ng isang former President Rodrigo Roa Duterte, Marlon Nasampahan nyo ako ng kaso. Nahalata tuloy, Pam, na publicity lamang ang hanap ng mga ito para tuluyang magpagmukaing halimaw sa mata ng taong bayan ang pamilya Duterte, partikular ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Imbis na busy kayong sinisiraan ang nakaraang administrasyon, na kayo naman at the moment ang mga nakaupo sa kapangyarihan, bakit hindi ninyo gamitin ang resources na yan para pabanguhin ang inyong mga imahe by doing well and performing well? Kung hindi naman kayo ang literal na maglelegwork, Marlon, may mga tao naman kayo na dapat utusan. Diyan tuloy naki-question na wala silang management experience, ika nga, no? Kung talagang gusto nyo ng tunay na issue na direkta sa kumakalam na sikmura ng mamayang Pilipino, bakit nagsasawalang kibo kayo at pilit nyong pinagtatakpan doon patungkol naman sa agri-smuggling na may 10 pangalan, ang 10 personalidad ang pinangalanan ni Congressman Swansing na hindi nyo na ipinatawag, at ang isa sa 10 ito ay si Michael Ma, na kilalang malapit na kaibigan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At siya pang special envoy to China ng Pilipinas, Correct. May pwesto ito, Marlon. Correct. At mas matimbang sa inyo yung statement ng isang Kerwin Espinosa kaysa rito sa usapin ng agri-smuggling na isa sa nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy ang pagsirit, pataas ang presyo ng bilihin patungkol naman sa mga pagkain pang-agraryo. Hindi sila apektado ng usaping sikmura ng mga tao sa laylayan or kagaya natin, Marlon. Actually, Marlon, ang lagi na lang na-emphasize na may need yung nasa laylayan. Pero ang hindi nila iniintindi, merong din need and struggles ang middle class, Marlon. Sa totoo lang. Correct. Ano yung sabi mo kanina? Mismanagement? Wala silang management experience Wala talaga. silang Proper management experience. Alam nyo kayo, Masyado rookie. kung talagang gusto nyo bumango ang pangalan nyo, ang pagtuunan nyo ng pansin, yung usapin ng presyo ng bilihin, yung usapin kung paano mapababa ang presyo ng gasolina, ang presyo ng singilin sa kuryente, at ang singilin sa presyo ng tubig. Mga utilities, Marlon. utilities, Simple yan, pero yan ang basic need ng ating mga kababayan. Hindi yung ang dami yung time patungkol sa para siraan ang pamilya Duterte, pero wala kayong kaoras-oras para naman pagtuunan nyo ng pansin ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Alam mo bakit hindi nila tinutuunan ng pansin yan? Bakit? They never go hungry. Yun, mismo. They never go hungry, Marlon. mismo. They can turn on their ACs 24/7.
Halatang-halata yan. Huwag natin kakalimutan, nung nakalipas na State of the Nation address, ang budget nila sa pagkain ay 20 million pesos. Yeah, for Diba? a one-day For a event, one-day ha? event. One-day event. One-day event. Na hindi pa kasama, ito lang yan sa mga kongresista, mga senador at mga bisita sa plenaryo, Marlon, ha? Hindi kasama ang kanilang mga staff na nasa opisina na silang mga nagpuyat para to make that accomplishment a successful one. Kung successful ang accomplishment mo, Marlon, pero kasinungalingan naman lahat ng inanunsyo mo dun sa zona mong yon, talaga mong tinapon sa kung saan lang ang 20 million na yan. Dinivide ko yung 20 million pesos sa isang order na lang na pagkain na 50 pesos. Alam mo ilang mamayang Pilipino Ang nakakain? kakain? 400,000 Diba? na mamayang Pilipino. Ay, 50 pesos mo pa binase, 50 ha? pesos pa, Masyado oo. kang food rich. Pero, kasi 40 ano lang. Oo, 40 diba? lang yung ano, diba? Food rich 46, na masyado diba? ang 50 And pesos. 400,000 pesos. And gano'n na lang kayo sa bagay, Pamela, no? Hanggang ngayon, di talaga ako move on dun sa doon sa naka-earmark sa kanila na 500 million pesos na ayuda. Ayuda no, Marlon? Bagkus, ang pera ng PhilHealth, binubulsa nila, kakamkamin nila, kukupitin nila. Di ba? Correct. Tapos ngayon, tingnan natin kung sino na naman ang mamamayagpag na mga sindikato dahil hihingan nila ng kabi-kabilang financial donations, tapos ano magiging kapalit. At natural, syempre, kahit illegal lang kanilang mga negosyo, pagmumukhain legal ng administrasyon ito. May nag-comment dito, Marlon, napakaganda. Si Miss Perlita Olar, ang sabi niya, totoo yan, Miss Pam, puro sila nakaraan. Paano na ang kinabukasan? Tama. At yung kasalukuyan. Oo, yung kasalukuyan, kinabukasan. Kasi ang success ng iyong kasalukuyan is the success of your future also. Yung past, Marlon, is your basis of lessons in life. Ano na sa nakaraan ang hindi mo na dapat inuulit? Yun po ang role ng history, ng nakaraan na. Hindi mo siya babalikan para upuan ulit at para yun ang paypayan dahil maubos talaga ang oras mo. Tama. No? Wala ka talaga magagawa pagka ganun. Hindi ka makapag-move on. Oo. Hindi ka makapag-move on. Unless na ang talagang agenda nyo ay pagmukhaing masama at halimaw ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mamayang Pilipino. Sabi ng isang Ellen De La Rosa, ano kaya to ni Senator Bato? Wala nang kwenta ang administration Marcos. Mismo. Kaya paulit-ulit yung panawagan natin. Pagtulungan mo natin, tulungan nyo kami, tulungan nyo kami mga ilang mga vloggers na nagbibigay ng malinaw na komento hinggil sa mga nangyayari at kaganapan sa kasalukuyang administrasyon. Na sana sa darating na halalan, iboto natin yung mga karapat-dapat at iboto po natin yung i-endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba pilit natin sinasabi, Marlon, ako, sa pahina ko doon sa Pambansang Dalaga sa Facebook, na merong datos ang palasyo na hawak at ito ang totoong datos na sila ay lagapak. Kaya ang hawak nilang datos na to ay ginagamit nila para yun ang maging basihan nila para mas strengthen ang kanilang mga propaganda sa pagpapaganda ng kanilang mga imahe. That's why nakikita ninyo ang tindi ng mga pushback nila kapag sila ay kinikriticize. Yang ganyang pushback nila, Marlon, na hukayin lahat ng nakaraang kaso na involved ang administrasyong Duterte nung nakaraan. Dahil alam po nila na sila ay lagapak sa totoong mga survey. Ang gagawin po natin at ang small contributions na kaya po nating mangyari o gawin, kung wala ho kayong plataforma na kagaya ng isang YouTube channel na malaki ang following, tulungan nyo po kami na ito ay i-share para ho lagi siyang nare-recommend o nadadagdag sa recommended videos sa mga ibang hindi pa nakakakilala sa mga channels na kagaya ng kay Princess Maui, sa Third Floor Studio, Joey DeVive, tapos yung kay Agent Morales, Ma'am Sas, EB Hugalbot, DMR, Bisdaqueros, napakarami ho, kina Marley PH, napakarami ho dapat ninyong in just a click makakapag-contribute kayo. Kanina lang ako nasabi ni Pam na dati yung mga kapatid niya ay hindi sila involved, hindi interested. Hindi interesado, no? Pero nabasa yung libro, nagkaroon na ng interest at naintindihan nila. Naintindihan nila kung bakit ako ganito ngayon. Bakit ka nagtataray sa vlog. Yes. Naintindihan lang. Ngayon, gawin mo natin yan. PH update, hindi pala natin nabanggit. Napaka-famous na ho ng ating lolo na yan. Sa akin pa yung ano mo, yung bote mo, alam mo, dati patis lang, ngayon suka na, kuya. Naging tuba. Anyway, di ba? Gawin mo natin yung formulang yun. Yung sa pamamagitan ng pag-share, o kayo mismo, napakatalino nyo naman, magbibigay kayo ng komento rito sa comment section. Kayo mismo ang magbigay ng komento at kayo mismo ang magbigay ng aral sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, opisina, kung ano na dapat talaga mangyari. Kung bakit hindi natin dapat iboto yung mga kandidato ng Marcos Jr.
Yung nga mga pamangkin ko, mga bata pa to Marlon ha. Mga mga early teens nila. O mga adolescents to. Oo, na to the point na tapos ano to ha, hindi lumaki sila sa Pilipinas ng maximum yata 5 years old lang. So Oo. tapos doon na nagsilaki. So ang kultura nilang nakagisnan, yung kultura kung saang ibang bansa sila nandoon, naiintindihan nila yung sitwasyon na meron ang tiyahin nila. Bakit ko nasabi? Nung magpaalam pabalik kung saan sila Marlon, ang mensahe ng mga bata, tita, take care of yourself, you know what you're Wow. doing. Di ba? Yung alam mo yun, nandito yung iyak mo, pero hindi mo kayang ipakita sa Pero mo kanila. naman iyak ngayon yan. Mamaya na lang pag nag-offline na tayo, gigil mo ako Marlon eh. Hindi, sa totoo lang, nakakaano, yung dun, just because they also know of the book Kingmaker. Kasi nakikita daw nila yung stocks sa bahay nila. Tapos daw, yung stocks, bakit pakonti ng pakonti? Yung hindi nila alam yung idea na may nag-order at merong mga bumibili at merong mga interesado. So yun, sana kayo rin sa mga somehow may konti para makabili ng Kingmaker book sa Fully Book at sa iba pa nating mga partners na sa Lazada din po or Shopee ang Meron iba na, no? nating partners. Yes. And sana mag-like din ho kayo. Ayun. Pag binasa nyo may Thank you. iba. Pag binasa nyo may Si iba. OFW Hero, ano tawag doon? Ano na siya, moderator. Moderator ka na. Oh, pero parang mas nag-e-enjoy siyang manood kesa manulak ng mga tatanggalin na kita dyan. Yung Garma Iha, kanina pa may nagre-request. Actually, meron- Alam mo bakit umiyak yun? Napilitan yun. Kaya, Malalaman mo masakit sa loob niya yung ginagawa niya, eh, no? Ginagawa niya na hindi siya nagsabi ng totoo. Talagang under jury siya, no? O sige, si Ten Love. Garma, iyak ako. Kerwin Espinosa, iyak ka? Papa, for my papa. Pwede ko pong iwan ng politika for my papa. Ay, Diyos ko po, anyari? Balik na naman ng mga drug lords. Balik na naman ng mga Krimen sa kakalsadahan, ha, Marlon? nawawalang Hindi na naman pag-aari ng Pilipino o ng mga kabataan ang Tapos sa sobrang kakalsadahan. kahirapan, may mga kababayan tayo na ginagawa ng surrogate yung mga ating kababayan sa labas ng bansa, ma'am. Iba pang usapan pala, Marlon, yung mga, di ba, may nawawalang mga bata. Recently lang, nagkaroon ng isang krimen sa parking lot na kung saan yung motor niya ay, yung isang estudyante na nagsa-sideline na maging rider delivery. Hindi ko alam kung kukunin na niya yung motor niya sa pagkakapark. Dahil meron lang gustong magnakaw ng motor niya, binaril siya. Kinuha yung motor niya. Grabe, no? Balik na naman yung ganyan. Balik na naman yung Bukas ganyan. makalawa, hindi tayo magtaka kung dadami na naman yung mga naagawan ng cellphone. Maigi sana kung agawan lang ng cellphone. Yung iba talagang sinasaksak, binabaril, no? Patunay ito na bumabalik na naman sa ang mga masasamang tao ng lipunan sa ating kakalsadahan. Hindi na ako magtataka next time, Marlon, kapag si Anton Lagdameo ay wala na sa pwesto, nang hahablot na lang ng mga bag dyan sa Kala kakalsadahan. ko abutin uli si Kati Binag eh. Wag, si Raul siya. Ako mismo ang susuntok dyan sa ngamang yan. Miss Cathy, hello naman dyan. Shout out sa'yo, Miss Kati. Shout out Gising na sa'yo. yan, morning person yan. Oo Morning nga. person. Ano din, napakaaga rin Morning matulog, person diba? and tea person. Like me. Wag ko kung naano na niya. Alin? Hindi ko alam kung pwede ko kasing i-disclose yung shinare niya sa atin na ano niya eh. Beauty regimen niya gamit ang tsaa. Oo nga. Oo, no? kaya lang hayaan mo na Dapat, diba kasi. Miss Kati, i-vlog mo. Oo, yun. i-vlog mo. Oo nga, no? Oo. Yung siya, naalala mo pa yun? Miss Cathy, karaoke tayo minsan ha. Bago ka mag R&R. Sige, Miss Kati, kakantayin ko yung Yeah. Don't Touch My Birdie. Mahilig ko. Bakit? Maganda yung katagin, ha? Miss Cathy, i-unfriend mo na to. Hindi ka Kay Kuyang Ibi ka na lang. Napapakanta natin. Hindi, maganda ko katalot si Kuya Ibi. Ay, talaga. Ay. Kuya Ibi, Kuyang si Ibi. Governor Pam. Sa mga kababayan natin Go sa Cebu. Pambari 4 ha. To, sa mga taga Sa Cebu. mga botante sa Cebu, please, panahon para maibalik sa tunay na Cebuano Ang Cebu. Hindi Maibalik ang sa- sigla ng Cebu. Hindi Diba? sa isang tik-tik o ik-ik. Ibalik natin sa maganda ang puso, malaki ang puso, at mabuti ang puso na si Miss Pam Baricquatro, Governor Cebu. And hindi lang maganda puso, no? Maganda rin talaga Oh, si pretty Miss Pam. siya. And she's really, really nice. And brainy. Brainy. At ang kanyang asawa ay isang professor of education na tinatawag Sabihin. experts in data and analysis sa politics, Marlon. Napakagaling. Si Alma Yulo, backup mo raw siya. Ano sa balbalik? Saan? Sa pag-iyak kay ano? Gigil din ako dyan sa ano yun? Kay ano siguro kay Anton. Kay Anton. Ayun guys, Sabihan natin, marami oo. tayong kwento pa kay Anton at alam ko marami magbibigay sa atin ng information. Pero obserbahan nyo, grabe yung smear campaign ngayon laban sa kanya. So, Gamit ang sarili nilang mga vloggers ha. Ibig sabihin talagang
sila mismo nagsasaksakan ngayon doon sa palasyo ng Malacanang. Sabado ngayon guys, alam natin na maraming gawaing bahay, ang laba, tapos na ako dyan, ang luto, ang linis, ang tupi, ang plancha, ngayon ho magaganap, kung hindi ngayon ay bukas, mag-iingat po tayo at huwag natin kakalimutan magpahinga. Correct. At dahil Sabado ngayon, alam nyo kung ano bukas, Linggo. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakitambay sa atin ngayong araw na to. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito po tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Please